Nominado sa pinakamatagal at pinakamalaking travel magazine sa United Kingdom ang Pilipinas bilang most desirable country worldwide. Samantala, target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapababa pa ang poverty rate sa bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Jaco Cruz. Nominado sa 3 kategorya ang Pilipinas sa prestigyosong 24th Wanderlust Reader Travel Awards. Nominado ang bansa bilang Most Desirable Country Worldwide, habang Most Desirable Island Worldwide ang Palawan at Most Desirable Region Worldwide ang Cebu. Ang Wanderlust ay ang pinakamatagal at pinakamalaking travel magazine sa United Kingdom. Patuloy ang pagtugon ng pamahalaan laban sa kahirapan sa bansa. Sa panayam kay Secretary Lopez Santos III sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi nito na isa sa mga hakbang ay ang matagumpay na pagsasagawa ng Poverty Reduction Summit. Dinipensahan ng Department of Information and Communications Technology ang konektadong Pinoy Bill sa harap ng mga pangamba sa cybersecurity dahil sa inaasahang pagpasok ng mas maraming internet service players sa bansa kapag naisabatas ito. Linaw ng DICT na hindi layo ng panukala na luwagan ang regulasyon kundi pabilisin ang serbisyo ng internet providers lalo na sa mga liblib na lugar. Nasa pangangalaga na ng Philippine Consulate at Migrant Workers Office sa Jeddah at kanilang shipping agency ang 8 sa 21 Pinoy seafarers na sakay ng MV Eternity Sea. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, sa ilalim ang mga nasagip na tripulante sa mandatory medical assessment bago ang kanilang nakatakdang repatriation sa mga susunod na araw. Pinabibilis na ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang pagbalangka sa pinakihintay na Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, inaasahan na magkakaroon ng magkakahiwalay na round ng negosasyon sa mga susunod na buwan upang ipagpatuloy ang mga napag-usapan sa Maynila nitong Abril. Mas dumarami na ang mga pribadong developer na sumasama o lumalahok sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, ang mas pinadaling proseso at mas malinaw na mga patakaran sa pagpapatupad ng programa ang ilan sa mga naging dahilan nito. Samantala, kasunod ng inanunsyong launch ng Long March 7 rocket ng China ngayong araw, nagpaalala ang Office of Civil Defense sa mga mangingisda na huwag kunin sakaling mamataan ang debris nito. Base sa projection, inaasahan na maaaring bumagsak ang debris nito sa layong 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o 88 nautical miles mula sa Cabra Island, Occidental, Mindoro. Ang inalerto ng OCD, ang Philippine Coast Guard o PCG at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa posibleng panganib na dala nito. Jaco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.